At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang napakasakit po nun. And we have to be careful with our... May nabanggit si Vice President Sara na gusto daw niya ipahukay yung libingan ni former President Marcos dun sa libingan bayani. Ano po reaction niyo dun, ma'am? Siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So Yun. Yan ho yung mga politiko na walang hindi kargado ang kanilang mga statement. Walang interes. Hindi ho yan kayang bilhin ni Tambaluslos. Buti pa ho itong si Senadora Cynthia Villar, naiintindihan ho niya ang pinanggagalingan itong si Vice President Sara Duterte. Ang problema ho kasi, dito sa mga aso ni Tambaluslos, sumobra na ho sila, kumbaga napundi na sa galit ang ali. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang panayam na yan dito kay Senadora Cynthia Villar at ang kanyang reaction kaugnay doon sa huling pahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho natin umpisahan yan, gusto ho muna nating i-shoutout yung mga kababayan natin na talaga namang napakatindi ang pagsuporta dyan sa comment section. Mama Yaguchi Aika, pangatlo nyo na ho ito ngayong araw. Maraming salamat. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Raquel Forlow. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo. Thanks PH Update, mabuhay ka. Mabuhay din ho kayo. Salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Crison Alarde. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo. Salamat ho sa $7. Thank you. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Sir Arthur Versosa. Sir, pangatlo nyo na rin ho ba ito ngayong araw? Maraming salamat. Mega love shoutout sa $10. Sir Arthur Versosa, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Mirna Del Rosario. Mega love shoutout. Salamat ho sa $5. Bilisan na lang ho natin. Medyo madami-dami yung nagpa-super thanks sa atin. Dito kay GD. Thank you po sa 10 Hong Kong dollars. Mag-ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout. Shoutout ho dito kay Liz Mix. Mega love shoutout. Maraming salamat ho dyan sa 10 Hong Kong dollars. Thanks. Solid Duterte forever. OFW from Hong Kong. Palakpakan ho natin yung ating mga OFW. Mega love shoutout ho dito kay Ausandel. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Salamat ho sa $5. Thanks. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Josephine Tanakaw. Ay, itong si Ma'am Josephine, sukoy din natin to. Salamat po, Mama Josephine, sa 50 pesos. Mega love shoutout. Thank you. Ito na ho ang huli sa mga nagpa-super thanks kay Juni Abang. Sir Juni, ingat ho kayo dyan sa taga saan ba itong si... Taga England, from England. Mega love shoutout dyan sa mga kababayan natin taga England. God bless, we support Duterte leadership. Mabuhay ho kayo, Sir Juni. Sa lahat ng nagpakulay, saludo. Isang napakatinding saludo para kay PH Update. Pero yan ho ay pagpapakita lang ho ng appreciation ni PH Update sa mga nag-extra effort sa ating mga content. Pero isang like, subscribe, masaya na ho tayo dyan. Kung mag-comment ho kayo, maraming salamat. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, wala na hong intro. Ika nga, banatan na ho kagad natin. Itong mga punto de vista nitong si Senadora Cynthia Villar. Pag-usapan ho natin kung bakit ganito ang kanyang mga statement kaugnay dun sa mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Unahan na ho muna natin ang kanyang naging interview. Bago ho natin panoorin yung video na yon, ito na ho muna yan sa News 5. Gang, pakinggan ho natin to. May nabanggit si Vice President Sara na gusto daw niya ipahukay yung libingan ni former President Marcos dun sa libingan bayani. Ano po reaction niyo dun, ma'am? siyempre galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So Yun. Yan ho yung mga politiko na walang hindi kargado ang kanilang mga statement. Walang interes. Hindi ho yan kayang bilhin ni Tambaluslos.
Hindi ho kailangan nitong si Madam Cynthia yung pera ng mga walang hiyang politiko na gustong kontrolin ang naratibo na ilalabas ng mga mainstream media at kung anong sasabihin ng mga politiko na to sa social media. Kilala naman ho natin kung sino-sino yung magkakamukha ng naratibo na ilinalabas sa social media. Una na ho dyan, yung mga aso ni Tambaluslos. Kaya dito ho kay Senator Cynthia Villar, ang masasabi lang ho natin dito, isang matikas na saludo para dito kay Senator Cynthia. At least, nakikita ho natin, hindi lahat ng mga senador, mga leader ngayon sa ating bansa, alam ho nila, hindi ho sila nagpapadala doon sa mga kabalbalan na ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Alam ho nitong si Madam Cynthia Villar na pamumulitika ang punot dulo ng lahat ng pinaggagawa nila na yan dyan sa House of Representatives. Yun ang importante doon. Hindi ho, kasi kawawa nga naman itong si VP Sara. Lahat na lang pinagkakaisahan siya dyan sa House of Representatives. Courtesy, respect sa opisina, kalokohan. Ang ginagawa ho ng mga congressman na yan, puro kababuyan. Mantakin nyo yun. Sasabihin nyo, magpa-psychological or magpa-counseling itong si VP Sara. Hindi nyo ba naiintindihan na kaya lang naman niya ilinabas ang kanyang saloobin dahil sumusobra na ang mga pinaggagawa nyo? Wala ho ba talaga kayo? Sa bagay, pagka pera pinag-uusapan, dahil hindi naman mga mukhang hampas lupa, mukha lang patay gutom yung mga congressman na napakadaldal sa social media pagdating dito kay Vice President Sara Duterte. Mayaman ho kasi itong si Madam Cynthia at saka sa tingin ho natin kahit papano, hindi pa yan linamon ng politika at hindi siya basta-basta mabibili o mapapasunod sa naratibo, sa mga kalukuhang naratibo ng administrasyon na to. Oo, ang laro ng mga Villar na yan sa politika, kung sino ang nakaupo, kumbaga hindi sila malapit, hindi sila malayo, lagi lang ho silang nasa gitna, ika nga. Tuloy natin. Siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Paano ho mangyayari yun? Senator Cynthia, eto no offense Paano ho sila magkakabati kung yung mismong pinsan nitong si Marcos Jr., siya ho talaga ang gumugusto na siraan si VP Sara. Siya ho talaga yung gumugusto na dikdikin siya at lahat ng alipores niya dyan sa House of Representatives, isa ho ang banat nila. Wasakin ang mga Duterte, wasakin ang political base ng mga Duterte. Yun ho ang kanilang game plan dyan sa dyan sa ginagawa nila kay VP Sara. Kaya sa tingin natin, di naman ho magtatagumpay ang mga ginagawa nila na yan. Habang nandyan ang mga yung totoong mga taga-suporta, habang nandyan ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malabo hong maisakatuparan ang mga maiitim na plano ng nitong mga tambaluslos na to at itong mga walang yang tagasunod nitong si Marcos Jr. Tuloy na ho tayo doon sa dito sa UNTV. Pakinggan ho natin ang report ng UNTV at kung ano nga ba ang basa ng ating mga kababayan dito sa mga punto de vista na to ni Senator Cynthia Villar. Game. Asher, ano ang mga puntong sinabi ni Senator Cynthia Villar kaugnay sa mga naging pahayag ni VP Sara noong Biyernes? Ito ho. Ella, nakita pa lang sa mga pahayag ni Senator Cynthia Villar, ito nga mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Diyan pa lang yan doon sa mga balita kanyang nakita. Kaya wala pa rin siya anyang detalye kaugnay sa mga ito, particular na sa mga pambabatikos nga ng ikalawang Pangulo kay President Ferdinand Marcos Jr. Tsaka medyo unfair ho, di ba? Ito lang wala naman sanang magalit dyan sa mga mainstream media. Medyo unfair lang, ba't laging ini-emphasize yung pambabatikos nitong si Vice President Sara Duterte? Bakit pagka yung pambabatikos dito kay, bakit laging ini-emphasize yung ginawang pambabatikos nitong si VP Sara dito kay Marcos Jr. Pero yung nararanasang pambabatikos nitong si VP Sara sa administrasyon na to, bakit hindi ho napag-uusapan ng talagang madiin dyan sa social media? Lagi lang nating pinag-uusapan yung pagka nagsalita itong si VP Sara, yung mga patotsyada niya dito sa administrasyon. Hindi ba ho pwedeng iparehas natin yung laban? Kung itong si VP Sara ay nagsasalita, ipakita din ho natin yung pinanggagalingan ng Ali kasi na-emphasize lang yung kanyang yung kanyang galit yung
ganituhin, di ba? Tapos hukayin, tapon sa West Philippine Sea. Ano bang pinanggalingan yan? Di ba? Yun ang importante kung bakit napakalumanay niya si BP Sara. Hindi makabasag pinggan niya si BP. Maya-maya gusto niya nang hukayin at itapon sa West Philippine Sea yung katawan nitong si Marcos Sr. Di ba? Bakit siya umabot dun sa... Bakit ganun na lamang ang galit ng alin na to? Ano bang ginagawa sa kanya? Hindi ba di ba natin pwedeng itanong yan? Kagad natin sasabihin yung pagpambabatikos niya kay Marcos Jr. pero yung ginagawang pambabatikos kay BP Sara, pag nagbabalita sila about dyan sa Quadcom, agad nilang ibabalita yung confidential fund, yung kung magkano ginista. Anak ng tokwa, wala hong side si BP Sara sa mainstream media. Kaya ang chance lang ho talaga nitong si BP Sara yung mga individual vlogger na kagaya natin. Kaya suportahan ho natin lahat ng nagbablog, lahat ng taga-suporta nitong si BP Sara, lahat ho ng nagpapahayag ng katotohanan ngayong mga panahon na to, suportahan ho natin. Ito, tuloy natin. Para kay Senadora Cynthia Villar, ayaw ng lahat ng conflict dahil mahirap ito. Hindi niya kailangan ang hindi pagkakasundo sa pamahalaan dahil marami ng problema sa bansa at hindi dapat anyang mabinbin ang mga solusyon sa mga problema. Gayunman, sa palagay ng mambabatas ay hindi ito makaapekto sa ekonomiya. Ito ay dahil nasa right policy naman anya ang ekonomiya at hindi masyado itong politikal. Bagaman may epekto anya ito sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na magkakaayos pa ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ako, basa ko doon yung magkakaayos medyo malabo pa ho yun sa sabaw ng pusit, ika nga. Pagkatapos, anong sabi ni BP Sara? No more Marcos. Tapos na siya. Hindi na siya maniniwala. Kasi halimbawa, mag-compromise tayo, okay? Tapusin na namin yung pagbira sa'yo. So, anong ibibigay mo sa amin? Sa tingin niyo ho ba, maniniwala pa si BP Sara sa sasabihin na kung sino man ang nasa administrasyon na to sa bibigay nilang deal sa kanya? Anong bibigay na deal kay BP Sara? Tatapusin na namin pero huwag ka tumakbo sa 2028. Kung ako kay BP Sara, ganun ang gagawin niya. Hindi ako tatakbo. Okay, sige, okay, walang problema. Hindi ako tatakbo. Manahimik na kayo, tumigil na kayo kasi sobra-sobra na yan. Kumbaga, hindi na makatotohanan yung mga aligasyon, mga akusasyon niyo sa akin. Pero pagdating ng 2028, BP Sara, tumakbo ka. Para maging quits naman kasi binaboy ka nila Ay, gano'n okay, ngayon tatakbo ako. So, gano'n naman ang strategy ni Tatay Digong, di ba? Di ako tatakbo. Maya-maya tatakbo. Gawin mo yun, BP Sara. Makipagparatigilan ka nitong mga ano na to. Hindi kasi titigil tong mga to hanggat hindi ka nila na-impeach. So, ano bang gusto nyong mangyari? Huwag ako tumakbo. Okay, di ako tatakbo. Susuportahan ko pa itong si Martin Tambaluslos, Romualdez ngayong mga panahon na to. Ngayon pa lang ikakampanya ko na siya. Di ba? Para matapos na. Ngayon pa lang sabi mo sa mga aso ni Tamba, kung gusto nyong patakbuhin yang si Tamba sa 2028, tigilan nyo na yung pambababo nyo sa akin. Ngayon pa lang ikakampanya ko na si Tamba. Siyempre galit kung ano-ano Galit. na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang Sobra na. pinrosecute, kaya nagagalit. So, Kahit si Madam Cynthia basa niya. Yung sobrang pinrosecute. Hindi na ho in aid of legislation. Literal na pambababoy ho ang ginagawa ng House of Representatives dito kay Vice President Sara Duterte. Ganun ho katindi ang nangyayari dyan sa House of Representatives. At yun din ho ang kinagagalit natin dito sa PH update. Hindi na in aid of legislation, in aid of prosecution or kung ano mga gusto nilang gawin dyan. Demolition o pagpapahiya kay Vice President Sara Duterte. Yun lang ho talaga, plain and simple, pahiya, siraan itong si BP. Kaya yung mga naniniwala, kung meron man ho kayong kapamilya, alam ho namin, nag-a-act sila niya, nakala mo ang si-smart nila. Ang tatalino nila, naiintindihan nila yung confidential fund. Ay, wag yan si Sara kasi mantakan niya 11 days, confidential fund, ginasta ganito. Ang babright nila. No, yung mga kapamilya niyo ho na sinasabi nila, ay wag yan si Sara, corrupt yan, ganito, ganyan. Hindi ho nila alam ang kanilang mga sinasabi, patawarin nyo na ho sila. Pero explain nyo ho kung ano nga ba ang totoong nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi napakarami hong kabalasubasang ginagawa itong administrasyon na to na dapat talaga
talagang ipaliwanag ng malumanay sa ating mga kasama dito. No, ako ho, kinukumbinsi ko ho kayo na kung meron ho kayong kahit naniniwala kayo ng kakaunti sa mga sinasabi ng mga tambaluslos na to, ginagarantiya ko ho sa inyo, hindi ho sa interes ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa na yan ng mga aso nitong si Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Yun ho ang ating sigurado dito. Siguro yun ang reason doon. But sana mag-ano na lang, magbati na lang para walang problema. Ella, kasalukuyan ngayon nagsasagawa ng press conference si Senador Aquilino Coco Pimentel III at para sa kanya ay nababahala siya para kay VP Sara Anya. Ang mga pahayag niya ay hindi karaniwan at sa kanyang palagay ay dapat kumausap siya ng isang profesional o mga kamag-anak. Gayunman Yun ho, yung pati itong statement nitong si Coco Pimentel, kagaya ho ng mga aso ni Tambaluslos. Ibig sabihin, yung gaganaping pagdinig diyan sa Senado, kailangan din ho nating bantayan. Kasi ang mag-preside dyan, yung mangunguna dyan, walang iba kung hindi itong si Coco Pimentel. Si Madam Cynthia, hindi siya mabibili ng appointment, hindi siya mabibili ng pera o kung ano pa man. Pero itong ginagawa na to ni Coco Pimentel, tayo ho ang nababahala sa magiging resulta ng gaganaping investigasyon dyan sa Senado, kaugnay doon sa tinatalakay nila dyan sa House of Representatives. Bantayan ho natin to, napakahalaga nito. Kasi baka dito na ho tayo, dito na ho tayo baka malusutan ho tayo dyan sa pagdinig na yan. Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, pasadahan naman ho natin. Tuloy ho natin yung mga kabalbalan na ginawa nila dyan sa House of Representatives kaninang umaga. Heto ho mga kababayan. Okay game, ituloy ho natin tong emergency press con nitong mga aso ni Tamba. Alam nyo, saan ho tayo muntik nang nahulog sa ating kinauupuan? Noon hong sinabi nitong si Don Gonzales, nagpasalamat daw ho itong si VP Sara kay Martin Tambaluslos Romualdez na kung hindi daw dahil kay Martin, hindi daw magiging VP itong si Sara Duterte. Ang sabi ko naman ho, gaano ba karami ang mga botante dyan sa Pampanga? Ikaw na mismo nagsabi, karamihan ng mga Kapampangan, binoto yang si ang pangalan to, Kiko Pangilinan, kahit hindi ho iboto ng buong Pampanga itong si VP Sara. Huwag niyo hong ipagmalaki na kinampanya niyo itong si VP Sara, nakiusap sa iyo itong si Tambaluslos para palakasin itong si VP Sara dyan sa Pampanga. Una sa lahat, nung mga panahon na yon, wala pang bumubulong kay Martin Tambaluslos Romualdez, wala pang nagtalutang sa kanyang kamalayan na ikaw ang posibleng pumalit sa iyong pinsan. Tuloy natin ito mga kababayan. Thank you. I would like to acknowledge also the presence of the Chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Yan ho talagang hinihintay natin. Si Benny Abante. Welcome, sir. Sa aming congressman na merong 18 million na sasakyan. Ibang klase ho ito. Palakpakan ho natin. Kung si Benny Abante na merong Cadillac na nagkakahalaga ng 18 million pesos. Mr. Chair, in addition to that, na sinabi po ni SDS, alam nyo, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. Teka. Wala tayo sa usapan na yan. Ikaw talaga alam mo lang, yung F at saka P mo, yun ang ayusin mo, sir. Pero hindi natin pinag-uusapan dito kung maraming nagawa o walang nagawa itong si Marcos Jr. Ang sinasabi lang natin dito, napakabababoy nitong mga Marcos na to. Dahil sa ilang taon, 30 taon, hindi napalibing sa libingan ng mga bayani yang si Marcos Jr. Ilang dekadang nakalipas, ang sinasabi lang ho natin dito, konting delikadesa, konting hiya naman doon sa administrasyon na talagang itinulak yung pagpapalibing na yan ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi natin pinag-uusapan yung mga nagawa niya o hindi niya nagawa. Una sa lahat, questionable na yung pagpapalibing dyan dahil napakaraming kumukontra nung mga panahon na yun, pero itunulak pa rin ni Tatay Digong. Di ba? Talagang pinagalaw niya ang bundok para lang malibing dyan si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. O kung talagang ayaw nyo talagang hukayin niya si Marcos Sr. Tanong ko lang bantayan nyo siya doon. Doon na kayo tumira. Dahil base sa ating nakikita dito kay VP Sara, anumang oras mula ngayon, merong gagapang sa gitna ng kadiliman. Merong gagapang sa kalagitnaan ng gabi. Naku, meron kaming bubuhatin.
At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapon sa West Philippine Sea, medyo parang Literal ng mga sa mga nagmamahal, unggoy. no? Lalo na yung mga Marcos loyalists, no? Na nakita natin na talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our... Hindi masakit yun, okay lang yun. Yung mga Marcos loyalists ngayon, ilan na lang ho eh. Di ba? Yung siguro mga kamag-anak ng mga Marcos. Alam nyo kung sinong mga Marcos loyalists ngayong mga panahon na to? Ayan, yung mga nakaharap sa camera na yan. Sila ho ang number 1 na Marcos loyalist ngayong mga panahon na to. Talagang kitang-kita nyo naman ho yung mga pagiging loyal. Hindi ho taga Ilocos yan, hindi taga Northern Luzon yan, pero loyalista yung mga buhayang yan. Statements, no? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Kayo din, kaya mag-ingat kayo. Baka habulin kayo ng pagkakataon. Malay mo, habang gobernador ka dyan sa Laguna, bigla kang habulin ng pagkakataon. Hinay-hinay ho kayo. Ang sinasabi ko dito, Congressman Dan Fernandez, yung F at saka P mo, ayusin mo. We hope that this will not happen to the Vice President. But definitely, somebody might file a case against her. At nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sir, clarification. Ngayon, nasasaktan kayo. Pero yung ginagawa niyong pambababoy kay VP Sara, okay lang. Yung ginagawa niyong paninira kay VP, okay lang. Yung pambababoy niyo sa kanya, okay lang. Pero pagka sumagot na yung Ali at remind niya itong mga tao na to na malaki ang utang na loob niyo sa aking ama, masakit kagad, anak ng toko. Pagka kayo, masakit. Pagka kay VP, okay lang. Kahit babuyin niyo siya dyan sa House of Representatives, di palakpakan ho natin. Anak ng toko, oo. Lloyd. On the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think, kung di nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief Yes, we to did. ensure na may magre-receive. May feedback na po. As we speak, wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Pero ako ganito lang Huwag na munang dumalo si Tatay Digong dyan sa Quad Committee. Kahit na may imbitasyon siya. Magsalita lang siya sa Senado. Kasi minamadali ho nitong mga ungas na to yung pagpapapunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para una siyang makita dyan sa Quad Committee. At huwag na siyang dumalo dyan. Ano lang yan, bibigyan niya lang ng free publicity itong mga unggoy na to Diba? Sa kabila ng ginawang pambababoy sa kanila dyan sa Quadcom, kahit isang beses, hindi ko siya pinapayuwang dumalo dyan. Kung ako dadalo lamang siya sa Senado dahil doon medyo mataas ang standard at hindi sila mga baboy doon kagaya nitong mga tao na to. Ako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction doon sa parallel investigation na gagawin. Ano ho ba yung, mga nagtatanong, tinatawag natin baboy. Ano ho ba yung baboy? Tao ho ba siya? Hayop ho ba siya? Kaya ho baboy sila kasi mga animals sila, animals. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami isang ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. Correct. Because of merong ganyang klaseng parallel investigation. Hindi nyo yun anticipated, pero kung kayo tatanungin, ayaw nyo yun. Hindi nyo yun anticipated na mag-iimbestiga din ng Senado. Pero kung kayo tatanungin, House of Representatives lang mag-iimbestiga kasi kontrolado nyo naratibo. Paano? Pag biglang nag-iba ang storya sa Senado, di lahat ng pinaghirapan nyo sa nakalipas na ilang buwan, mapa-flash lahat sa inodoro. Anak ng toka. Hintay lang ho kayo mga kababayan, pinauna lang ni Tatay Digong. Kumbaga, okay, mauna na kayo. Ako naman sa susunod, ika nga. Akala ko, pinauna lang natin, pinagbigyan lang natin. Akala nila, gagaling na nila no? Kalma. We do expect that in sync
ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up Kalma with a lang. law, no, para matigil at hindi May na mangyari kalalagyan po kayong itong mga lahat. ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure may colleagues Ibig ko sabihin may kilalagyan, pagdating ng panahon kung paano yung panghabol na ginagawa nila ngayon sa mga Duterte, hindi natin alam sa mga sa mangyayari sa kanila, sa mga mararanasan nila sa buhay. Lahat naman tayo may kalalagyan, kahit si PH update may kalalagyan din. Sino ba namang walang kalalagyan? Ang tanong lang, pagkatapos ng termino nitong si Marcos Jr. bilang presidente at hindi nyo na ipanalo yang si Tambalos. Okay, ikaw Dan Fernandez, sa Laguna ka ha? Sa Laguna ka, gobernador ka dyan. Sa 2028, dyan natin trabahuhin. Kayo yung mga tauhan ko sa Quad Committee, magpupunta sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Magiging local chief executive sila, magiging gobernador sila doon. Talagang para pagka nagkampanya itong si Tambaluslos, solidong-solido. Akala nyo hindi namin nababasa mga plano nyo ha? Kaya kayo pinatakbo sa mga matataas na pwesto sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Para sa 2028, talagang yung approach sa kampanya nitong si Tambaluslos, talagang solidong-solido, ika nga. Mga kababayan, sa tingin nyo ba, hindi yun ang plano ni Tambaluslos? Kasi kung tayo tatanungin dito sa PH Update, yun na yun ang plano niya eh. Kaya itong mga aso na to, kahit alam nilang medyo tagilid sila sa mga pwestong tinatakbuhan nila, nakikipagsabayan ho sila. Para sa 2028, talagang yung pag-aantabay nila kay Tambaluslos sa Laguna, kay Surigao del Sur, talagang solidong-solido, ika nga. Ito, gobernador din natatatakbuhan nito parang si Dan Fernandez sa Laguna. Ito basta meron nung kanya-kanyang mga plano yung mga yan. At yung plano na yon para sa 2028 nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Planado na yan. here, may co-chairs, meron din silang Basang-basa na natin, opinion ika nga, to. di ba? Kung merong ang Senate, meron din ang House. Ba't hindi talaga natin pag-isahin? Parang BICAM. Ayun na sinasabi ko. Di ba? Kasi hindi kayo makakadakdak sa Senado. Hindi nyo maaayos ang naratibo. Tama kami, no? Di ba? Ngayon gusto nyong mag-BICAM na lang tayo. Iisa na lang para pag kami sumasagot sa mga resource person, pagka medyo lumilihis doon sa naratibo nyo, sasabat yang si Paduano. Contempt kita. Isa pa. Gigil na ako sa'yo. Joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado. Hindi. Ayaw namin yan. Separate. Umpisa pa lang, kinukulayan mo na. Hindi. Forget. Ayaw namin yan. Gusto namin may Senado, may House of Representatives. Para yung mga resource person, di nagagang. Nagagang kasi sila dyan eh. Yung tipong pagka mayroong maling sagot, etong si Paduano, mabilis pa sa alas 4 sa kaka-contempt ng contempt. Buti pa sa Senado, medyo mataas ang standard. Diyan sa House of Representatives, mga baboy ho yan. Ano ho ba ang baboy? Tao ho ba ang baboy? Hindi tao ang baboy. Ang baboy isang animals. Yung mga yan, mga ano ho yan. At nandiyan yung mga ating baboy. investigation, no? I think mas malawak, mas komprehensibo, at syempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga Wow! member nitong... Intelligent question. Palakpakan. Di lang ho talaga tayo nagmumura, pero kung nagmumura lang ho tayo, pinaulanan na natin ng mura itong mama na to. Intelligent question. Intelligent question daw. Saan nanggaling yung salita na yun? Isang intelligent question, wala akong narinig dyan. Maliban doon sa pag-angas-angasan nitong si Paduano, yung mga pronunciation nitong ni Luistro, at ang F at P nitong si Fernandez. Maliban doon sa mga yun, wala ho tayong narinig na matinong lumabas dyan sa Quad Committee na yan. Nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, loko-loko ka ba? Mas maganda sa tingin ko. Loko-loko ka ba? Hindi naman SONA yan eh. Investigasyon yan. Hayaan nyo. Para magkaroon ng timbangan, ika nga, hindi lang iisa. Nung nagka-quadcom kayo, di naman kayo sinabihan ng mga senador na, sige na, na lang tayo, BICAM na lang tayo, dalawa tayo, pag-usapan natin, tayo lahat, di ba? Para malaliman ng intelligent question. Walang ganon. Hindi kayo ginanon ng Senado. Ngayon sa Senado nagaganap nagpapanik kayo. Na nga ba sinasabi natin? Barbers, isang hearing lang sa Senado ang sinasabi ko dito, mabubuwag
yung inyong ano diyan, yung inyong naratibo, yung inyong kung tawagin ni Bibi Sara, House of Cards. Yung binuo nilang ano na bahay na gawa sa karton, pag nag-umpisa na tayo sa Senado, 100%. Pag nagtanong na yung mga senador na talagang merong sense at hindi aso ni Tamba, naku, kabahan ka na, Barbers. Kabahan ka na, PNF. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas eh. Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Mga lukulukong to, porket mga real, hindi na kayo tatakbo dyan sa Congress. Yung mga kasama nyo nangangampanya, gusto nyo samahan kayo dyan. Ano gagawin? Paano nga naman sila porket kayo tapos na termino nyo, kahit magbabad kayo dyan, kahit magpuyat kayo dyan, walang problema. Ito talagang mga selfish. Mga shellfish. Lalo na, Mr. Chairman, para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill, yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa yung pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house, pagdating sa ganitong klase ng investigation ng bills na pinal natin, hindi. Siyempre, ako ng Presidente tigil. Kung hindi natin mag-aprobahan yung POGO bill na we filed together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po, para mapabilis po yung ating pong kilos, ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Ayun ho talaga ang pakay nila. Takot ho sila dahil pagka sa Senado tayo nag-imbestiga, lahat ng inumpisahan nila dyan mawawasak panigurado. Dan Fernandez, kabado na. Ace Barbers, kabado na. At malamang sa malamang, lahat ng nasa Quadcom na yan, kinakabahan dahil pagka nagkaroon na ng tanungan sa Senado, anong joint? Tigilan nyo yan, joint na yan. Joint. Habol ko lang po. By the way, ipopropose pa namin yan kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to. Dahil tayong lahat, bawat Pilipino ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay. Di ba? So, dahil nga ganito kalawak itong usapin na... Hindi, natutuwa kami. Yung mga drogista, yung mga tulak ng illegal na droga, okay lang. Sa totoo lang tayo dito sa PH Update, pasensya na yun ang tayo ko. Kasi binigyan kayong panahon, every time nagigising kayo kada umaga, alam nyong mali ginagawa nyo. Pero pinagpapatuloy nyo pa rin. Ngayon, kung magurgur kayo, illegal ang ginagawa nyo, wala kaming problema doon. Lahat po kasi ng bagay sa ating buhay, choice ho natin yan. Kung choice natin maging masama, nasa sa atin yan. Kung choice natin maging mabuti, nasa sa atin ho yan. Kung choice natin magtulak ng ipinagbabawal na pulburon, nasa sa atin din yan. Kung choice nating magbago at titigilan ang mga illegal na to, nasa sa atin yan. Pero pagka inabutan ka ng mga law enforcer at nagtutulak ka ng ganyan, kung ikaw ay magurgor, kasalanan mo yan. Hindi yan magtumbahan yung mga tulak at mga gumagamit. Wala tayong problema doon. By all means, ubusin nyo sila. Anak ng toko, anong klaseng mentalidad yan? Recommendation yata ni SP yan, and of course we respect that dahil sila naman po ay bound by their rules. Ganon din kami dito sa House. So wag na kayong magnasa pa na magkaroon ng bycam, yung tipong dalawa. Wag nang ganun. Okay na yung ganyan. Kanya-kanya tayo. Well, kasi hindi pwedeng siguro, naisip nila na hindi pwedeng si Senator Bato because he's being implicated, bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Senate. That's why siguro naisip ni SP na ilagay sa Blue Ribbon at si Senator Coco Pimentel maglilid. Doon sa decision na yun nitong si Chis Escudero, para naman, ang nakasalalay nga naman dito, reputasyon ng Senado, di naman kagaya dyan sa House of Representatives, wala naman silang pinoprotektahang credibility, di ba? Wala mga credibility ang mga tao na yan. Kaya itong Senado, hindi ibinigay kay Senator Bato ang hindi yung committee niya iimbestiga at dinala sa Blue Ribbon. Approve tayo doon. Ang importante dito, tatalakayan sa Senado. Kahit sino pong tatalakay, membro si Senator Bato, hindi naman siya tatanggalin kagaya ng ginawa kay Marcoleta.
Doon pa lang ho, goods na tayo. Sir? Hi sir, good morning po. Rose po sa UNTV. Sir, we're preparing 2 scenarios tomorrow for the Quadcom hearing. Kung mag-a-attend si dating Presidente Duterte, how do we prepare for it? At kung hindi siya dadalo, what do we expect? Do we have new witnesses to present that will corroborate the reward system of the anti-drug war? That's a good, tough question. But the chairman of the Committee on Human Rights will be able to answer that. Congressman Benny. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, nais na namin imbitahan ang ating dating Pangulo to appear. Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. Hindi nyo inaakusahan, pero yung mga resource person, direkta yung kanilang mga testimonya, talagang daig pa ang pag-aakusa dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pambihira ho talaga tong lolo na to. Binanggit naman ni Colonel Espinito at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Dagdag ko lang po. Actually, yung invitation ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? Ito ano lang naman to okay lang naman imbitahan. Wala ho tayong issue doon. By all means, patawag nyo dito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero sinasabi nyo, iimbitahan nyo siya dahil hindi bilang akusado o hindi nyo pinagbibintangan, kababuyan ho yun. Hindi totoo yun. Kasi yung line of questioning at line of answering nitong inyong mga resource person at yung mga tanong nyo sa kanila, hindi direktang inaakusahan, pero kung babasahin ho natin, talagang banat kay dati Pangulo Rodrigo Duterte. Bulahan itong si Benny Abante, mahilig ho siya sa ganyan. Nakuha na ho natin yung kanyang estilo, no? Yung tipong papahapyaw muna siya, bato-bato lang siya ng pakonti-konti, pero mamaya bibira siya ng napakatindi. Ganyan ho libangan ng mama na yan, sa totoo lang. It's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of EJK. So wala pong magbabago. If ever he appears po tomorrow, ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, the question of security, that's not us, but Sergeant at Arms, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last or in the middle, sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members na magtatanong. And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing. Dagdagan ko lang din, no, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Alam niyo naman dito sa Quadcom, nire-respeto naman natin yung baboy. Respeto. Loko-loko. Yung rights ng ating mga resource persons at ng ating mga witnesses. Kitang-kita namin yung pagrespeto nyo sa rights nitong si Garma. Nakitang-kita ho namin yung rights na respeto ng rights pagka nagtatanong yan si Abante at itong si Paduano. Anak ng toko. Aliwas dyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses. Wala kayong rinirespetong karapatan dyan, mga brad. Magising kayo sa katotohanan na brasuhan ang nangyayari dyan sa Quad Committee. Ayaw niyong tanggapin kasi masakit. Na kung ano lamang, mantakin mo, nagtanong itong si Akop dyan sa COA. Nung sinagot siya ng COA, sabi niya, Madam COA, sa tingin niyo ho ba tama to? Hindi naman para sa akin magsabi tama o mali. Susundin namin yung joint circular. Tapos, walang maraming cheche-bureche. Sino ba naman ako para magsabing tama yan o mali? Palitan niyo yung joint circular. Congressman kayo, palitan niyo yan. Findings na kailangan mapalitan, yung pag-liquidate ng confidential fund, di walang cheche-bureche, pero ang resource person ang tatanungin mo, papalabas mo sa kanyang bibig na mali ang paggasta na yan o sobrang mahal, hindi mali ho yung mga ganong klaseng tanong. Kahayupan. Kababuyan yun.
Of course, they have all the right, no, that we will extend to them. Kasi lalo na yan, na dati pong Pangulo si former President Duterte. So definitely, we will respect him. Ano ho ito? Mga ulupong ho ito. Itong yung tipong dadaan kanila sa ganyan. Pero ang totoo, behind that, nga, meron silang napakaitim na plano sa respeto. Mga, and respect his former office as the President of the Republic of the Philippines. Let me add, sa akin naman. Kung ito na lang ang mag-a-add, wag na ho mga kababayan. Ayun na nga, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Sa mga nag-like, nag-comment, nag-react, nag-share, super thanks dyan sa baba. Ito ho, super thanks. Saludo ho. Maraming salamat. Isang matinding saludo para kay PH Update. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman ho yung lantarang panluloko ng mga aso ni Tambaluslo sa ating mga kababayan. Magpapaloko pa ho ba kayo dito sa mga tao na to? Tayo ho dito sa PH Update, kaya ho natin ilinalatatag, iniisa-isa ang mga karakter ng mga politiko na to para malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng mga leader ang meron tayo ngayon. Kaya ngayon ho mga kababayan, alam nyo na ho ang gagawin. Kung tatakbo itong mga to, congressman, gobernador, kung ano man, atin ho silang kinakampanya na wag iboto ng ating mga kababayan. Ayun na nga, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Solidong-solido. Grabe, napakatindi talaga ng community natin dito sa PH. Thank you ho sa mga nagpapasuper thanks. Sa lahat, wala ho akong masabi. Again, hindi ho ito about kay PH o about kung kanino mang Poncio Pilato, about ho ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating susundan si Tatay Digong. Si Tatay Digong ang saluduhin natin. Wala ho yan. Kumbaga, instrumento lang ho tayo dito para maipakita yung mga kabutihang nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saludo sa lahat ng sumusuporta kay Tatay Digong. Saludo sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga ginagawa reaction video. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Ang laging bili ni PH Update, mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Ingat ho kayo lagi. Saludo.